Huwag tayong mawawalan ng pag-asa, manalig at magtiwala tayo sa Panginoon. Pinahahalagahan at mahal niya tayo. Nandiyan siya handang magbigay ng grasya para sa ikabubuti natin. Believe, trust, and surrender to our God, Jesus Christ. Day 13. Our gospel today is taken from Luke. "Why were you searching for me?" he asked. "Didn't you know I had to be in my Father's house?" But they did not understand what he was saying to them. Then he went down to Nazareth with them and was obedient to them. But his mother treasured all these things in her heart. Mula ng pagkabata ko, pakiramdam ko may mali na sa buhay ko. Paano? Mali kasi yung pangalan ko, pambabae, Gemaline. Naging tampulan ako ng tukso noon. Nakaapekto sa pagkatao ko. Ang aga kong nalulong sa bisyo, alak, sigarilyo, droga. Pero bata pa lang ako, pangarap ko nang maging marine engineer. Ang kaso, ang hirap talaga ng buhay sa probinsya. Magsasaka ang mga magulang ko, kaya hindi nila ako kayang suportahan. Hanggang sa dumating yung opportunity nang umuwi ang tito ko galing Manila. Napansin niya ako at tinanong niya kung gusto ko bang maging sundalo. Kaya napadpad ako sa Manila. Sinamahan niya akong mag-apply sa Philippine Marines. Sa awa at grasya ng Panginoon ay pinalad akong matanggap. Maraming mga pagsubok at sakripisyo ang pinagdaanan ko sa pagsiserbisyo sa bayan bilang isang sundalo. Pero sa pagpapala at paggabay ng Panginoon ay nakapag-retired ako ng maayos sa serbisyo. Hindi ko naman naabot ang pangarap kong marine engineer. Niloob naman ng Panginoon na maka-retired ako bilang isang marine veteran. Isa sa mga karanasan ko bilang sundalo ay nung nadistino ako sa Cambodia noong 1993 bilang miyembro ng Philippine Marine Contingent sa United Nations Transitional Authority in Cambodia. Nabanggit ko na maaga akong nalulong sa bisyo at kahit sundalo na ako, hindi pa rin nawala yung bisyo na yon. Isang araw, naparami ang inom namin ng body ko at di namin namalayan, inabot na kami ng gabi sa teritoryo ng mga rebelde. Pinalibutan na kami. Buti na lang may mga babae roon sa lugar na tumulong sa amin para magtago. Pinatago kami sa nursery, sa kwarto ng mga sanggol. Pinahiga kami sa ilalim ng kama. Sa taas namin nilagay yung mga raming sanggol. Ninig ko ang pagdating ng mga rebelde. Sinisigawan ng mga tao doon. Pilit kaming hinahanap at galit na galit. Pakiramdam ko noon ay katapusan na namin kasi wala kaming kalaban-laban sa mga oras na iyon. Tinadyakan ng mga rebelde ang pinto ng aming pinagtataguan. Pagkabukas ng pinto ay nagulat ang mga sanggol at nag-iyakan. Dahil doon, umalis ang mga rebelde. Naligtas kami at himala ang nangyari. Pakiramdam ko, talagang nagpadala siya ng mga anghel para iligtas kami. Para mapalapit ako sa kanya. Wala talaga akong malalim na ugnayan sa Diyos noon. Noong bata pa ako, nagsisimba lang ako kapag may mga okasyon. Nagtuloy-tuloy lang na ganun. Napipilitan lang ako magsimba dahil duty, hindi dahil sa personal kong relationship kay Lord. Hanggang sa may kapitbahay kaming nagyaya sa misis ko na umattend sa The Feast, PICC. Doon ko lang napagtanto yung responsibilidad ko bilang ama na dapat ako yung nagdadala sa pamilya ko sa kabanalan. Gumagawa talaga ng paraan ng Panginoon para mapalapit ako sa Kanya. Kaya naisipan din namin ng asawa ko na mag-serve na rin. Naghahanap sila ng security noon, kaya sinubukan namin mag-serve sa security.
Bilang dating military, yun kasi ang alam kong pwede kong iserve sa feast. Huwag tayong mawawalan ng pag-asa, manalig at magtiwala tayo sa Panginoon. Kinahalagahan at mahal niya tayo. Nandiyan siya handang magbigay ng grasya para sa ikabubuti natin. Believe, trust, and surrender to our God, Jesus Christ. Father, when doubt, control, fear, and worry cloud our hearts, remind us that you are above worldly obstacles. We may not understand our current circumstances, but help us hold on to you, even in uncertainty. Amen. When are the times you refuse to let God take control? What do you need to surrender to Him now? Be part of a faith-filled community. Go to feast.ph and join us.